Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam kong excited na po ang bawat isa sa ating pong pananambahay. Yan, at kaya sa araw po na ito, yan, sama-sama po tayong tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng kanyang salita. Hango po sa mga awit o salmo, kabanata pong 145, ang awit ng pagpupuri. Sagot-sagutan po tayong muli. Okay po? Sige po. Ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong kahangahangang mga gawa. Ipamamalita ng mga tao ang inyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa at ipamamalita ko rin ang inyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng inyong kabutihan at aawit sila ng may kagalakan tungkol sa inyong katuwiran. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Salamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan. Ang lahat ng nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Babanggitin nilang tunay na dakila ang inyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi nagbabago. Hindi ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit anong ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa pamihina ay kanyang hahangin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ng may tinatanggap na kabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, na sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masama'y wawasakin, niya't walang mabubuhay. Yan, tayo pong lahat sa verse 21. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Amen. Bigyan po natin ng malakas na papuring palakpak ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Yan, manatili po tayong nakatayo at tayo po ay pangunahan sa panalangin ng kapatid na Brenda Santiago. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa umagang ito at muli ay madudulog po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Sige po, tayong lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay sa nakaraang nagdaang linggo, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala ng kalakasan, katatagan po sa aming spiritual na buhay. Lord, kahit hindi nagkikita-kita physically, ay patuloy ang iyong gawain naman ay
nagtutuloy-tuloy po dito sa aming kanya-kanyang tahanan. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito at naway maging kagalakan po ng lahat ang araw na ito para sa iyo. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, ng may kapakumbabaan. Sinasabi po sa Isaiah 1:18, halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, ito ay aking papuputiin gaya ng yelo o bulak. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagtatanim ng galit sa amin sa kabila ng napakarami naming nagawang pagkakamali, kasalanan, sinadya ito o hindi, Panginoon. Salamat po sa paggawad ng sa amin ng kapatawaran. Salamat, O Diyos, salamat. Purihin ka. Ang aming dalangin, Panginoon, maging masaganan, malayang pagkilos ng iyong banal na spirito ang maranasan po ng bawat isang nanonood sa umagang ito, maging sa nabahaginan po namin ng link na ito, aming mga kaibigan, kamag-anak, ay mapagpala din po sa pag-uumpisa pa lamang ng iyong gawain. Sa mga awiting inihanda po ng Praise and Worship Team, naway magbigay ngiti po ito sa iyo, Panginoon, ang awiting mga kalangit na inihanda po nila, Panginoon. Salamat, O Diyos, at maging sa inyong mensahero na tatayo at magbabahagi po ng iyong salita. Pakabanalin po ang kanyang labi at magsilbi po itong tabak sa umagang ito, ang mga salita mong aming maririnig sa pamamagitan niya, Panginoon. Pagpalain mo po siya, pangunahan, itago mo po sa iyong banal na likuran, pagpalain mo po siya, Panginoon, kasama po ng kanyang buong pamilya. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, nawa maging kaaliwan lamang po ang maidulot nito sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Salamat po, O Diyos, salamat. Salamat po, Panginoon. Huwag mo po kaming lalagpasan. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat, pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Sama-sama tayo magpupuri, magbibigay ng tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa aklat ng awit 30 verse 2, aawit sa iyo at papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko ay walang pagitan. Tunay na sa umaga na tayo, manatiling tiko, yan, nasambitin ang kabuti
Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ang tunay nga, hindi namin kaya, Panginoon, na humakbang sa bawat araw kung hindi namin naranasan ang kabutihan mo sa amin. Tunay nga ikaw ang Diyos ng kabutihan. Wala nang iba, wala nang kahit sino pa man. O Banal na Espiritu, patuloy mo kami katagpuin, Panginoon, sa mga oras na ito. Nasa kanya-kanya man kami mga tahanan. Patuloy ka namin makatagpo, O Diyos, sa apat na sulok ng lugar na kung saan nandoon kami ngayon, Panginoon. Maranasan namin ang banal na presensya mo. Patuloy na nangunguna, patuloy namin nararamdaman sa bawat tahanan na ikaw ang Diyos ng aming pamilya, ikaw ang Diyos ng aming buhay. Salamat, pawang kabutihan, pawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay pinapagusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan
napakasarap pong magpuri sa ating Diyos na buhay. Ngayon naman po ay darako tayo sa pakikinig ng kanyang salita. Alam ko pong nakahanda na po yung ating mga Biblia, yung ating notebook at ballpen para pakinggan po ang salita ng ating Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan ngayong umaga na ito na ihahatid po ng ating pastor Dong Salabaria. And magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na tayo po ay sinamahan ng Holy Spirit sa kanyang pong paggabay po sa ating pong pananambahan, mga awiting papuri, pagsamba ay patuloy na yan, yung pagsama ng Holy Spirit ay atin pong naranasan. Amen po ba? Yan. Sa umaga po na ito, sa atin pong pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa pagpapatuloy ng ating pong pagtuklas sa mga na ating pong pananampalataya. Yan, kagaya po nung nakaraang linggo, nagtapos po tayo sa serye ng purpose po ng ating pong iglesia, bakit po ito umiiral. Yan yung ating nga pong huling tinalakay doon, yung cultivation upang tayo nga po ay lumago na katulad ng ating pong Panginoong Jesus. Yan, at sa pamamagitan nga daw po ng pagbabasa ng kanya pong mga banal na salita, ng Biblia, yan, isa pong pamamaraan upang tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya at maging yung ating pong pananalangin, mga pagdarasal. Yan, isa nga rin po yan na pamamaraan upang tayo po ay lumago sa ating pong Panginoon, yung ating pong mga fellowship, mga service, yan, ating pong mga ginagawang paglilingkod. Yan, tunay nga na nakaka-encourage yung bawat isa sa atin, lalo na po kung tayo po ay nagkakaroon ng mga fellowship. Yan, sama-sama po tayo naglilingkod, sama-sama po tayo sa pagtitipon, ay talaga pong nakakapagpalakas po ng bigay po sa atin ng kalakasan ng ating pong mga spiritual na buhay. At ngayong umaga nga po na ito, ayan, ang pamagat po ng ating pong pag-aaral niyan, growing in faith. Ayan, kung paano pa tayo patuloy na lalago o lalaki sa atin po sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya. Amen po ba ron? Ayan, at basahin po natin yung sinasabi po doon sa Hebreo 11 verse 1 and 2. Ay sinasabi po ron, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa nilang pananampalataya sa Kanya. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanya po mga banal na salita. Tayo po ay panandaling manalangin. Humingi tayo ng gabay sa atin pong Panginoon habang tayo po ay nag-aaral ng kanya po mga banal na salita. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa umaga na ito, na kami po ay iyong pinagtipon sa aming po mga bawat tahanan po Panginoon, kasama po na aming po mga buong pamilya na nakikinig at nanonood po Panginoon sa aming po mga bawat tahanan. Patuloy Lord na buklurin mo yung bawat isa po sa amin, nawa sabay-sabay po kami na lumago sa aming po pananampalataya at habang kami po ay nag-aaral ng yung mga banal na salita, samahan niyo po yung bawat isa po sa amin, yung bawat tahanan na nanonood po Panginoon sa kanila pong mga tahanan at maging sa akin po Panginoon, patuloy Lord na dalangin ko po na patuloy niyo akong samahan, looban ng Santong Espiritu at bigyan niyo po ako ng karunungan at ikaw po ay isang patuloy na makita sa akin pong harapan at ikaw po ang isang patuloy na sumama, mag-iingat sa bawat isa po sa amin, pagkalooban niyo rin po kami ng malakas na internet connection na sa ganun ay tuloy-tuloy yung aming pong mga panunood po Panginoon ng iyong mga mensahe na sa pamamagitan nga po ng social media, ng mga
amin po mga ginagawa na ito ng online service po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na samahan niyo yung bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Angkin po namin tagumpay na amin pong gawain ngayong umaga po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yan nga po, growing in faith. Yan po yung pamagat po ng atin pong pag-aaralan nga po ngayon na hango nga po doon sa Hebreo chapter 11 verse 1 and 2. Ang sinasabi po dyan na marami nga daw po ng mga kabanata sa Biblia na sinasabi natin masyado silang popular o sila po ay mas nababasa po natin. Yan, kapansin-pansin din daw po dahil sa mga tiyak na mga tema o yung mga paksa na kanila pong mga tinutukoy. Yan, halimbawa nga daw po doon sa Corinthians, pagka po ang naging paksa ay yung sinasabi nga po sa Corinthians 13, hindi po ba? Marami dyan natutugon na ito po ay yung mga kabanata o yung chapter po ng 1 Corinthians 13 po na ito ay patungkol po sa pag-ibig. Yan, at maging doon sa mga lumang tipan sa Exodo ay sa Genesis 1, di po ba, yung paglikha, maging sa Exodo 20, yan, mababasa po natin dyan yung binigay po na 10 utos ng atin pong Panginoon. Yan, at sa atin nga pong tatalakayin po nito na growing in faith na hango po sa aklat po ng Hebreo chapter 11, ay isa po daw itong yung chapter po na ito ay isang tanyag na nakabanata dito po sa aklat po ng Hebreo. Ito daw po ay madalas o tinatawag na yung paksa po dito, yung ito nga daw po yung kapitulo ng pananampalataya, yung chapter of our faith. Yan. Sapagkat ito daw po ay isang buong kabanata, yung chapter 11 nga po na to ay nakatuon po sa paksa patungkol po sa pananampalataya. Yan, ito daw po isang paboritong basahin ng marami. Yan, hindi lamang dahil ipinapaliwanag o inilalarawan nito kung ano ang atin pong pananampalataya. Yan. Ngunit dahil ito daw po ay nagbibigay ng maraming praktikal at konkretong mga halimbawa ng iba't ibang aspeto ng mga taong sumasampalataya. Yan. Hindi man natin alam ang eksakto kung sino po yung sumulat ng kabanato ng aklat po na yan ng Hebreo. Yan, sapagkat ang aklat daw po ng Hebreo ay isang libro ng sa bagong tipan na hindi po natin kilala, o sabi nga ay hindi po kilala kung sino po yung may akda o sino po yung sumulat nito. Alam natin na ang mga salitang ito ay yung aklat po ng Hebreo, bagamat sabi nga hindi tiyak kung sino po yung sumulat po nito. Basta ang mahalaga po doon ay alam natin na ito po ay naisulat, yung mga salita po na ito ay naisulat dahil po sa gabay o sa inspirasyon po ng banal na espiritu. Yan. Maraming mahusay na mga kadahilanan upang pag-aralan daw po natin ng mahusay ang kabanata na ito. Ang isang kadahilanan, siyempre po, di po ba, ay ito po ay salita ng ating pong Panginoon. Kaya dapat po natin pinagbubulay-bulay, na dapat po natin binabasa. At palagi daw po na kapakipakinabang daw po yung pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Nakakakuha po ba tayo ng kapakinabangan kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia? Di po ba? Sabi nga sa atin yan, napag-aaralan po natin last week, na ang Biblia o yung salita ng Panginoon, pagka ito po ay patuloy po natin binabasa, yan, lalago po o makukultivate yung ating pong pananampalataya. At habang tayo nga po ay nagbabasa niyan, ay ito nga daw po ay lalago yung ating pananampalataya. Kaya pangalawang dahilan din daw po upang pag-aralan ang Hebreo 11 ay dahil ang lahat ng tungkol nga daw po dito ay sa pananampalataya. Kaya makakakuha po tayo rito sa chapter 11 po na ito ng Hebreo ng yung atin pong tumibay, mas lalong tumibay pa po
yung atin pong pananampalataya. At sinasabi nga po na ang pananampalataya ay saligan ng buhay ng mga Kristiyano. Yan. Hindi ka maaring mag-iisang Kristiyano kung hindi ka kuha o hindi ka o maliit lang yung nakukuha mong pananampalataya o hindi ka kasi sumasampalataya. Yan. Hindi ka maaring mabuhay bilang isang Kristiyano kung hindi ka nagtyatsyaga sa ng pananampalataya o yung ating pong mga ginagawang yung ating pong paniniwala ay hindi po ito natin mapinagtsitsagaan. At hindi ka maaring lumago bilang isang Kristiyano maliban kung lumalaki ka sa pananampalataya o lumalago ka sa iyong pananampalataya. Kaya nga po ang pananampalataya ay saligan ng buhay Kristiyano. Yan. At pagkatapos nga po nito, ang pangatlong dahilan ay upang pag-aralan yung kabanata po na ito ng Hebreo 11 ay hindi lamang nagtuturo sa atin ng mga maraming praktikal at mahalagang bagay tungkol sa atin pong pananampalataya. Ngunit ito daw po ay nagbibigay sa atin ng magandang pangkahalatang ideya ng buong lumang tipan. Yan, mababasa nga po natin dito yung mga kasaysayan doon po sa lumang tipan. Dito nga po sa aklat po ng Hebreo. Yan. At ang manunulat ng Hebreo ay bumalik sa lumang tipan para sa mga halimbawa sa Biblia ng iba't ibang aspeto ng pananampalataya. Tandaan po natin sa oras na ito, ang lumang tipan, ang tanging Biblia na mayroon ang sinuman. Di po ba? Yung ating pong mga Biblia, di po ba? Lumang tipan at bagong tipan. Yan. Ang bagong tipan ay sinulat na rin. Kaya kung nais mong makahanap ng halimbawa ng paniniwala sa Biblia, kung gayon po, ang aklat po ng lumang tipan, yung tama na yung dapat po nating basahin upang tayo po ay hindi, sabi nga ay malalaman po natin yung buong kasaysayan ng Biblia. At dito nga po sa pagpapasil mula nga po dito po sa lumang tipan. Yan, at ang ilan nga din daw po ng mga pamilyar sa lumang tipan ay marami po yung gumugol ng maraming oras sa libro ng bagong tipan kaysa sa ginagawa nila sa aklat ng mga batas noong pong lumang tipan. At ito nga po ay ang mga isinulat po ng mga propeta. Yan. Sabi nga, hindi isang masamang bagay na inaasahan natin na nagbabasa ka mula sa bagong tipan araw-araw. Okay lang naman po yun kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sa amin nga po ngayon, kami po ay nasa dako na po ng bagong tipan. Malapit na po uli namin mayari yung isang Biblia dahil nasa aklat na po kami ng Pilipos. Kaya nga po, patuloy lang po tayo tapos babalik na naman po uli doon sa una, sa Genesis hanggang sa mayari po uli. Walang sawa na tayo po ay nagbabasa ng kanya po mga banal na kasulatan. At sabi nga po, hindi daw po natin, sabi nga, kung binasa mo lamang ang bagong tipan at hindi kailanman nababasa ang lumang tipan, sa gayon, mawawala daw po sa atin ang malaking bahagi ng paghahayag ng Diyos. At maraming bahagi daw po doon sa bagong tipan na lubos nating maunawaan kung alam po natin yung kasaysayan po doon sa lumang tipan. Kaya kung hindi daw po tayo pamilyar doon sa lumang tipan at kung hindi mo pa nababasa ito sa ilang sandali, yan, ang Hebreo 11 na po ay isang mahusay na kaunting at meron pong kaunting pagpapakilala o meron pong pagsusuri doon po sa lumang tipan. Pagmat itong Hebreo nga po ay nasa bagong tipan. Hindi habang pinag-aaralan daw po natin yung mga halimbawa dito po sa Hebreo 11, yan, hindi lamang ikaw ang ay matututo ng higit pa tungkol sa iyong pananampalataya, ngunit makakakuha rin daw po tayo rito ng isang pangkahalatang ideya mula sa simula hanggang sa wakas ng buong lumang tipan at ilan sa mga pinakamahalagang tao na itinatampok sa
lumang tipan. Amen po. Yan, kaya nga po, napakasarap po nito na basa-basahin po natin yung aklat po ng Hebreo. Lalong-lalo nga po dito po sa Hebreo 11. Yan. Sipin lamang kung ang lahat ng isinasaalang-alang po natin, ang mga aralino sa mga kabanatang ito, at kung lahat daw po tayo ay tumatakbo sa ating pananampalataya o lumalakad tayo na kasama ng ating pong Panginoon, yan, sa pagpapatuloy din po ng pag-aaral po natin ito ng Hebreo 11 at mga sa susunod na linggo ay tatalakayin po natin ng yung mga bawat verses po na atin pong pag-aaralan. Hindi po tayo alis dito sa muna dito sa Hebreo 11. Yan. Kaya po sabi nga kapag ito po ay natapos natin o ito po ay atin pong napagbulay-bulay yung chapter 11 niya po na ito ng Hebreo. Yan. Sabi nga may mga amang-hamanghang bagay ang naiplano po ng Diyos para sa atin bilang isang mananampalataya. At para daw po sa atin bilang isang kongregasyon habang tayo po ay lumalago tayo sa ating pananampalataya. Yan. Kaya nga po ang aking dalangin ay sa pamamagitan nga daw po ng pag-aaral na ito ay marami tayong maaari daw po tayong lahat na magkaroon ng isang malalim na pagkaunawa at totoong paniniwala po sa Biblia na isa-isa at bilang isang simbahan na magkasama tayong lahat ay maaaring lumago sa ating sariling personal na pananampalataya bilang mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Yan. Kaya nga po, basahin natin yan, yung muli, basahin po natin yung sinasabi po dyan sa Hebreo 11, verse 1 and 2. Yan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Handa po yung teksto, yung atin pong pag-aaralan po natin ngayong umaga na po na ito. Dalawang verse lang po yan, atin pong pag-aaralan po na yan. Kaya nga po, sabi nga, growing in faith. Una pong punto, faith is being, yan, ang una pong puntos po natin, faith is being sure of what you hope for. Yan, ang pananampalataya daw po ay sigurado, ay nakakasiguro po tayo doon sa atin pong mga inaasahan. Kaya yan, tingnan muna natin yung unang kalahati ng dalawang bahagi po ng kahulugan po nito. Sabi nga po, ang pananampalataya ay sigurado sa inaasahan mo. Yan, pag-usapan po natin yan ng konti kung ibig sabihin po nito. Una po, mahalagang maunawaan na ang buong paksang ito ng pananampalataya ay hindi isang bagong paksa na sinimulan ng manunulat ng Hebreo sa kabanata nga pong 11. Nauna niyang hinarap ang paksa ng pananampalataya pabalik po doon sa chapter 4, chapter 6 at saka sa chapter 10. At siya po ay nagpatuloy na magsabi ng maraming bagay tungkol nga po doon sa pananampalataya dito nga daw po sa chapter 11 hanggang 12 at 13. Yan. Hanggang chapter 13. Yan. Gayunpaman po ang karamihan sa kanyang pagtuturo tungkol sa pananampalataya ay nagaganap dito mismo sa chapter 11. Ang nasabing pananampalataya ay lumilitaw at ito po ay mababasa natin ng 31 beses sa aklat po ng Hebreo. 24 po ang mga iyon ay nandito po, mababasa po natin sa chapter 11. Yan. Ngayon, ang pinakahuling pagbanggit ng pananampalataya bago ang ating kabanata ay natagpuan lamang ng ilang mga talata bago ang Hebreo 10:38. Yan. Nais kong tingnan natin na sama-sama ang talatang iyon sapagkat makatutulong ito sa atin na maitakda ang konteksto para sa kasalukuyang talata at kabanata. Yan, pakibasa nyo lang po yung sinasabi po doon sa Hebreo 10:38. Ang aklat daw po ng mga Hebreo ay original na isinulat ng mga Hudyo sa mga Hudyo na naging mga Kristiyano na ngayon.
Sila po ay dumanas ng matinding pag-uusig para sa kanila nga pong pananampalataya. At ang buong aklat nga daw po ng Hebreo ay ito po ay tumingin o makita sa iba't ibang aspeto ng lumang tipan at kung paano silang lahat ay natupad kay Kristo. Yan, sa kabanatang 10 ay particular po na nagsasalita ng sakripisyo po ni Kristo para sa atin doon po sa krus ng Kalbaryo. Yan, sinasabi nga po sa atin ng manunulat tungkol sa perpektong sakripisyo po ng atin pong Panginoong Hesus. Yan, para po sa kasalanan na tumupad, na natupad sa batas at kung saan tayo ay nailigtas at ginawang banal sa paningin ng atin pong Panginoong Diyos. Yan, at dahil nga po sa hain ng atin pong Panginoon o ni Kristo na mayroon tayong kumpiyansa o pagtitiwala na lumapit sa Diyos sa pamamagitan nga daw po ng dugo ng atin pong Panginoong Hesus. At pagkatapos nga po ay hinihimok niya ang kanyang mga mambabasa o yung mga mananampalataya na huwag alisin yung kanilang pagtitiwala o yung kanilang pong kumpiyansa at huwag po tayong bumitaw sa atin pong Panginoon at kung ano yung ginagawa ng ating pong Panginoon para sa kanila. Yan, kailangan nilang magtiyaga. Sabi nga, kailangan tayong magtiyaga ng kanila sa atin pong pananampalataya sa kabila daw po ng mga pag-uusig sapagkat babalik si Kristo ayon sa ipinangako niya. Yan, ngayon lahat ay nagdadala sa atin sa Hebreo 10:38 na sinasabi nga po ang isang mahalagang talata sa lumang tipan mula sa propetang si Habakuk. Nabasa naman po natin doon sa Habakuk chapter 2 verse 4. At sinasabi po dyan, ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanya pong pananampalataya. Yan. Ang talatang ito daw po ni Habakuk ay isang sentral o sentro ng talata sa kapwa sa luma at sa bagong tipan. Sinipin po ito ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Galacia at ng Roma bilang isang pangunahing talata na sumusuporta sa doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan nga daw po ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Yan. Yan, nais po ba nating maging isang matuwid sa paningin ng ating pong Panginoong Diyos? Amen, di po ba? Kung gayon, dapat kang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, tulad ng sinabi natin kanina, lahat ng ginagawa natin bilang mga Kristiyano ay nagmula sa atin pong pananampalataya. Hindi ka maaaring maging isang Kristiyano kung walang pananampalataya at hindi ka rin maaaring mabuhay bilang isang Kristiyano nang walang pananampalataya. Kaya nga po, ang pananampalataya ay hindi lamang nagsisimula sa iyo o sa iyong kaparaanan, ngunit ang pananampalataya ay nagbubuklod sa lahat ng iyong mga ginagawa bilang isang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, tayo ay nasa langit. Ngunit nakatira pa rin tayo dito sa mundo. Yan. Nagpupumilit pa rin po tayo. Pinagsisikapan po rin po natin na yung mga pagsubok o yung mga kasalanan at sakit. Yan, hindi pa natin nakikita ang kaganapan ng ating pong kaligtasan na atin pong natamo o na atin pong tinanggap na ito po ay hindi pa makukumpleto. Subalit ito po ay pagdating po natin sa langit, yan, balang araw dumating po tayo at tayo po kinuha ng ating pong Panginoon, yan, ito po ay makukumpleto na doon po sa langit. Yan. Sa makatuwid, dapat tayong magpatuloy sa ating pong pananampalataya, magpursige po tayo hanggang wakas. Kaya nga po, sabi nga doon na sa ating pong unang puntos, di po ba, na yung tayo po ay patuloy. Ano po yung muling sinasabi po doon? Yan, faith is being sure of what you have hope for. Kaya nga, yung pagiging sigurado. Yan, kaya sabi nga dyan, isang sigurado at malakas na pundasyon. Yan, kung guys, letter A. Sabi nga po, kung gayon, ano daw po yung atin pong pananampalataya. Yan, sinasabi po sa atin ng Hebreo 11 verse 1, una sa lahat, na ang pananampalataya
ay pagtiyak po doon sa atin pong mga inaasahan. At yung salitang sigurado daw po, ito daw po isang solong salita sa Greek word na yun nga po na sigurado. Na ibig sabihin po ay sigurado yung pagtiyak doon sa atin pong mga inaasahan. Ito daw po isang salita na literal na nangangahulugang pumapasok sa ilalim ng isang bagay na sanhi o pinatayo ito. Yan. Ito ang tatawagin natin isang pundasyon o isang substructure. Yan. Kung mas malakas ang pundasyon, mas malakas ang strukturang sinusuportahan nito. Kaya nga po yung atin pong pananampalataya ay ang pundasyon sa iyong buhay na nagpapanatili ng iyong pag-asa sa buhay. Na ito naman po ay pinipigilan ng iyong pag-asa mula sa pagyanig o sa pag-alog kapag dumating nga daw po yung mga pagsubok sa iyo. Mas malakas ang iyong pananampalataya, mas malakas ang iyong pag-asa at ang iyong buhay. Amen po ba? Sabi nga kung ano man po yung atin pong mga maranasan, mga pagsubok o yung mga pagliglig po sa bawat isa po sa atin, yan, kung meron daw nga po tayong mas malakas na pananampalataya o mas matibay na pundasyon, yan, mas malakas ang iyong pag-asa at sa iyong buhay. At sa letter B daw po, yan, yung pag-asa. Ito daw po yung maghintay na may kumpiyansa at katiyakan. Yan, pag-asa, maghintay ng may kumpiyansa at katiyakan. Yan, salitang pag-asa daw po ay sa talatang una ay hindi isang salita na nangangahulugan lamang daw po ito ng pagnanais o yung pagnanasa o pag-asa laban sa pag-asa. Tulad ng kapag tinanong ka ng isang tao, pag sinabi sa'yo, sa palagay mo ba magiging mas maayos ang lahat ng bagay? At sasagot ka ng yung sagot na walang pag-asa, yung parang simple lang na sabi nga, inaasahan ko. Yan. Hindi daw po salitang pag-asa yung atin pong naisasagot. Dito po yung eksaktong kabaligtaran daw po ng kawalan ng pag-asa. Yan, kapag po yung pagka tinanong ka po na gano'n, sa palagay mo ba magiging maayos yung lahat ng bagay? Yan, inaasahan ko. Parang gano'n lang. Ito daw po isang salita na nangahulugang maghintay para sa isang bagay na may kumpiyansa at panatag. Ito daw po yung pag-asa ng mga salmista, yung sinabi po doon sa awit chapter 5 verse 3. Ano po sinasabi? Sabi nga po dyan, sa kinaumagahan o Yahweh, tinig ko yung dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Yan, sabi nga, yung paano daw po natin mapapanatili. Sabi nga po dyan, yung sa binasa po natin na yan ng awit 5 verse 3, yan, sa umaga nilalagay yung aking kahilingan sa harap mo at naghihintay sa inaasahan. Sabi nga, hindi mo lang ba mahal yan o ang sabi po dyan ni David ay puno ng pag-asa at tiwala sa Diyos habang dinadala niya yung kanyang pang-araw-araw ng mga kahilingan sa atin pong Panginoon. Yan, paano po natin mapapanatili yung isang pag-asa na tulad ng buhay sa iyong buhay? Paano mo maiwasan yung pag-asa, yung may iwasan ang pag-asa mo mula sa pagsubok? Yan po, di po ba sinabi po diyan sa chapter 11 ng Hebreo verse 1 na kailangan mo ang matibay na pundasyon. Yan, hindi lamang basta iasa ang iyong pag-asa sa hangin o sa kawalan at umasa laban sa pag-asa na ang lahat ay magiging maayos. Hindi iyon ang Kristyanismo. Sabi nga, ang pananampalataya ay sigurado at malakas na pundasyon na nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at katiyakan na kailangan mo. Yan, ang pananampalataya ay ang tiyak na inaasahan ng isang Kristiyano. Amen po ba ron? Yan, sa pangalawa pong puntos, yan, sabi diyan ay faith is being certain of what you do not see. Yan, sabi nga, ang pananampalataya ay ang pagtiyak sa hindi mo nakikita. Yung sinasabi po doon sa verse 1b. Yan. Ang pananampalataya ay ang pagtiyak mo
sa hindi mo nakikita. Kaya nga po, yung salitang isinalin dyan na tiyak, dito ay isang salita po nito na nangahulugan po ito ng katibayan o ng paniniwala. Ito daw po ay nagmula sa isang salita na nangahulugang upang hatulan or kumbinsihin ang sino man sa katotohanan. At sa gayon nga daw po, nagsasalita ito ng isang malalim na paniniwala o katiyakan sa iyong puso. Kaya nga, ano po yung itinuturo sa atin ng pangalawang pangkat po ng verse po na yan. Sabi nga, itinuturo sa atin to, yung pananampalataya ay isang malalim na paniniwala sa ating pong mga puso tungkol sa ilang mga katotohanan na hindi po natin nakikita. Yan, napakahalaga po nito. Kaya nga po yung tunay na paniniwala sa Biblia ay hindi pananampalataya sa mga pantasya o sa mga bagay na hindi totoo. Ngunit ang pananampalataya sa mga katotohanan na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Yan. At sabi po dyan sa letter A, kung makikita mo ito, kung gayon, hindi ito pananampalataya. Po sinasabi doon sa ikalawang Korinto 5:7. Yan, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Yan, nananampalataya daw po tayo, namumuhay sa atin o batay sa pananampalataya sa atin pong Panginoon at hindi nga daw po doon sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Mayroon dalawang bagay na kailangan nating maunawaan mula sa bahaging ito ng kahulugan. Una sa lahat, kung makikita mo ito, kung gayon hindi po ito pananampalataya kasi nga po nakikita natin. Yan, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po doon sa pamamagitan ng atin pong paningin. Yan, ang pananampalataya at paningin ay magkasalungat sa talata nga daw po na ito. Kaya kung makikita mo ito, kung gayon, hindi ito pananampalataya. Yan, kaya nga po, magbibigay pa ako sa inyo ng mga isa pong halimbawa. Kung makikita mo ang Diyos, hindi ito kukuha ng anumang pananampalataya upang maniwala ka sa Kanya, sapagkat nakikita mo na talaga siya. Kung nakikita mo ito, nga po, hindi po ito pananampalataya. Yan. Kung mayroon o paano kung hihilingin sa iyo ng Diyos na gumawa ng isang bagay na alam mo na kung paano ito gawin? Ayan, hindi daw po yan tumatagal ng buo na pananampalataya. Ngunit kapag tinawag ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay na lampas sa antas ng iyong kaginhawaan o kakayahan, yan, ngayon ay nagsasalita kami ng pananampalataya dahil nakikipag-usap ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Kaya ang unang bagay daw po na kailangan nating maunawaan mula sa bahaging ito ng kahulugan, kung makikita mo ito, kung gayon, hindi po ito pananampalataya. At sa letter B nga po, sabi nga, if it's not real, then it's not faith. Yan, di ba? If it's not real, then hindi daw po ito totoo. Kung gayon, hindi po ito pananampalataya. Ayan, may isang pangalawang bahagi po dito sa equation po na ito na napakahalaga din upang maunawaan natin at iyan ay kung hindi po ito totoo. Yan, kung gayon, hindi ito pananampalataya. Di ba? Kaya sabi, hindi po ito bababa sa ito ay hindi totoong paniniwala sa Biblia. Ayan, maaring maaari itong bulag na pananampalataya o ibang uri ng pananampalataya. Ngunit sinasabi po diyan, tiyak na hindi ito ang ibig sabihin ng Biblia sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya. Yan, sa madaling salita po, ang paniniwala sa Biblia ay hindi matiyak tungkol sa mga hindi realidad na hindi mo nakikita. Ngunit ang mga bagay lamang na totoo at aktwal ang hindi mo nakikita. Yan. Nais kong kaya nga daw po sabi niya, pagsasama-sama ng dalawang bahagi nito
ang ating pong kahulugan, kung ano po yung atin pong pananampalataya. Ano po sinasabi diyan? Ang pananampalataya, ang pananampalataya ay ang pundasyon na nagbibigay lakas sa ating mga inaasahan. At ang pananampalataya ay isang malalim na paniniwala sa iyong puso tungkol sa mga totohanan na hindi mo nakikita. Kaya nga po, tandaan po natin, ang pananampalataya, ito daw po ay tumutukoy sa parehong kasalukuyan at hinaharap na mga katotohanan na hindi po natin nakikita. Yan. Kaya nga po, ito daw po ay kagiliw-giliw o kasiyasiya. Ang parehong mga bahagi ng kahulugan na ito ay nagsasalita ng pagtitiyak sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Napansin niyo po ba yun? Ayan, sabi nga, ang unang bahagi ay nagsasalita tungkol sa atin nga pong pag-asa. Ano po yung pag-asa? Ang pag-asa ay tumutukoy sa mga realidad na hinaharap na hindi mo nakikita. Hindi mo sila nakikita dahil nasa hinaharap sila. Yan. At ang pagkatapos, yung pangalawang bahagi nga daw po ay nagsasalita tungkol sa kasalukuyang katotohanan na hindi mo nakikita. Hindi mo sila nakikita dahil sila ay mga spiritual na katotohanan. At nabubuhay tayo sa isang physical na mundo, kaya ang pananampalataya ay tumutukoy sa parehong kasalukuyan at hinaharap na mga katotohanan na hindi mo nakikita. Kaya nga po, ang pananampalataya ay ang pagtitiyak sa inaasahan mo at ang tiyak na nang hindi mo ito nakikita. Yan. Pangatlo po, na puntos, ano yung sinasabi? Faith is what Old Testament believers were commended for. Yan, ang pananampalataya daw po ay kung saan yung mga naniniwala daw po doon sa lumang tipan ay napapapurihan. Yan, kaya nga po yung talatang yung verse 1 po nito nagbibigay sa atin ng dalawang bahaging kahulugan ng pananampalataya. Ngayon, sa pagdako po natin sa verse 2, ay masasabi natin kung bakit ang kahulugan nito ay ang napakahalaga sa pamamagitan ng paglalapat dito sa buhay ng mga naniniwala doon po sa lumang tipan at sa pamamagitan nga daw po ng pagpapalawak nito sa bawat isa po sa atin. Yan, mabasa po natin doon, di po ba, yung kwento po ng lumang tipan ay hindi lamang daw po ito mga makasaysayang ulat na mga bagay na nangyari po noon. Yan. Ano po sinabi doon sa unang Korinto 10 verse 6? Yan, di po ba? Sabi niya po dyan, ang lahat ng mga nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghagad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Yan. Sabi nga ay hindi lamang daw po ito yung mga makasaysayan ng mga nangyari po noon, na mga bagay na ito ay nangyari bilang halimbawa po sa bawat isa po sa atin. At pangalawa po, pinupuri hindi para sa perpektong pagkatao, ngunit para sa kanilang pananampalataya. Yun nga po yung mga nasasad nga po doon sa aklat po ng lumang tipan. At tulad nga daw po ng mga ibang kwento pa doon sa lumang tipan, ay nilalayon po ito upang maglingkod bilang mga halimbawa. O ganyan din nga po yung mga tao sa lumang tipan, yung mga karakter po dito sa lumang tipan ay nangangahulugang maglingkod. Sila po ay naglilingkod bilang mga halimbawa. At dito po sa mga aklat nga daw po ng Hebreo na ito, particular nga po na tumutukoy dito yung yung sa kanila po mga pananampalataya, yung sinasabi nga po sa Hebreo 11 verse 2. Ito daw po yung papuri sa mga sinaunang tao, o yung mga mababasa nga po natin ng mga unang naitala na tao doon po sa lumang tipan. At yung kanila nga daw po pananampalataya, yan, ito nga daw po ay may malalim na paniniwala sa kanila pong mga puso na naniniwala sa mga hindi nakikinig, sa mga hindi nakikitang katotohanan. Ayan, kapwa sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ito daw po yung kanilang paniniwala at katiyakan sa Diyos na nagbunga sa kanila na hindi matitinag na pag-asa sa Diyos at sa Kanya pong mga pangako. Yan, kaya nga po, bakit nga daw po pinapapurihan o pinupuri
yung mga tao po dito sa Lumang Tipan. Yan. Ano po yung mabuting ulat na nabasa po natin? Yan po sa sinasabi niya sa verse 2 ng Hebreo 11. Yan, ang mabuting ulat po na ito ay iginawad sa kanila sa isang lugar at sa isang lugar lamang ang paksang sakop ng kanila pong pananampalataya. Ito po daw yung pinupuri ng mga sinaunang tao, hindi para sa pamumuhay na o sa kanila pong pamumuhay na perpekto. Hindi po, pinupuri sila para sa kanila pong matibay na pananampalataya sa Diyos. Yan, sa mga bagay na hindi nga po nila nakikita. At sa pagtiyak sa inaasahan nila at sa ilang hindi nila nakikita. Yan, naniniwala sila sa Diyos kahit na hindi nila makita yung kasagutan at yung kanila pong pananampalataya ay kapurihan sa kanila bilang isang katuwiran. Yan, kaya nga po yung matuwid, sabi nga yung matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan nga daw po ng pananampalataya. Yan. Pagkatapos po yung nung pag-aaral po natin ito, yung sinasabi po dito sa chapter po ng verse 11 ng chapter 11 ng Hebreo, yan isa po itong pag-aaral ay bawat verse ay pag-aaralan po natin at sa mga natitira po pong verse diyan po sa chapter 11 niya po na yan, ito po ay magpapakita po ng mga diyan po natin mababasa yung mga mananampalataya sa Lumang Tipan na ginamit yung kanila pong totoong paniniwala sa Biblia na kung paano nakinabang ang pananampalatayang iyon sa kanila pong mga buhay at sa karihan po ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po. Nakakasabit po na pag-aralan po natin itong sinasabi nga po na ito ng chapter 11 po ng Hebreo. Yan. At sa atin pong pagtatapos, yan, ano po, sabi nga, ang tanong dyan, ano po yung pananampalataya? Yan. Yan, sabi po dyan, ano po ang pananampalataya? Yan, ang pananampalataya ay ang pundasyon na nagbibigay lakas sa iyong mga inaasahan at ang pananampalataya ay isang malalim na paniniwala sa iyong puso tungkol sa katotohanan na hindi mo nakikita. Yan. Nangangahulugan daw po ito na habang tayo po ay lumalago sa ating pagkaunawa sa Diyos o sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pamamaraan, na maaari po nating sanayin yung ating pong mga sarili na magtiwala sa mga katotohanang hindi po natin nakikita. Yan, meron pong isang illustration patungkol po doon sa isang TV. Mga TV po ngayon, di po ba, mga high-tech na, hindi gaya noon na pinipindot mo pa, lilipat mo yung channel, pinipihit mo gano'n. Hindi po kagaya ngayon, yung mga TV po ngayon, ito po ay the remote. Yan, di po ba? At sabi nga ay oras na isinaksak mo siya sa isang outlet, yan, magkakaroon siya ng kuryente, magkakaroon ng power, pero hindi pa rin siya bubukas, di po ba? Kinakailangan pa rin po natin na pindutin yung remote. Inaasahan po natin na kapag napindot na po natin yung remote ng TV po na ito po ay magbubukas na. Di po ba? Bakit po na magbubukas na? Dahil alam naman po natin, bagamat hindi nga po natin nakikita yung kuryente, pero alam po natin, naniniwala lang tayo na mayroon ng doon kapag isinaksak mo na yung plug niya, ay magkakaroon na siya ng kuryente. Yan, sapagkat natutunan daw po natin sa paglipas ng panahon na bagamat hindi po natin po nakikita yung kuryente na ito po ay dumadaloy dyan sa iyong TV, hindi mo rin alam kung paano ito gagana. Yan. Na mapagtitiwalaan lang daw po natin na mangyayari ito sa mga susunod. Yan, dahil tayo nga po ay naniniwala na kapag ito po ay sinaksak na natin, yan, gagana na po yung atin pong mga TV. Hanggat may mga baterya po, yung atin pong mga remote, yan, gagana po at magbubukas po yung atin pong mga TV. Yan, pagkatapos, ay alam ko na ang TV, yan, siya po ay magbubukas. Natutunan kong magkaroon ng TV o yung remote
sa pananampalataya sa paglipas po ng panahon. Sabi nga, yung kinuha niya po dyan na hindi po natin nakikita na yung kuryente na dumadaloy po doon sa TV para po siya magbukas. Yan. At sabi nga dyan na sa hindi po natin nakikita, subalit andun po yung paniniwala po natin na magbubukas nga po ito. At ito nga daw po ay parehong paraan sa spiritual na mundo. Yan, hindi po natin nakikita ang Diyos at hindi niyo alam kung paano siya gumagana sa lahat ng oras, di po ba? Sabi nga, hindi po natutulog yung ating pong Panginoon Diyos. Yan, ngunit alam kong nananampalataya tayo, naniniwala tayo na naandyan po siya, na nakatunghay po sa bawat isa po sa atin. At kung mas matagal mo na siyang kilala at mas lalong naintindihan mo siya, yan, mas magtitiwala tayo sa realidad ng mga bagay na hindi po natin nakikita. Maaari tayong lumago sa atin pong Panginoon sa pamamagitan nga daw po ng atin pong pananampalataya. At kaya habang tayo po ay lumalago sa atin pong pananampalataya na magkakasama, yan, magpatuloy tayo sa ating mga buhay na may isang hindi po matitinag na pag-asa habang tinutupad po natin o binibigyan tayo ng Diyos ng kanya pong kamanghamanghang gawa para sa atin pong mga buhay. Di po ba nakakatuwa po yung ganun na tayo po ay hindi po pinapabayaan ng ating pong Panginoon. Purihin po yung Panginoon sa kanya pong mga salita o sa kanya pong mensahe ngayong umaga po na ito. Yan, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe po Panginoon ngayon sa umaga po na ito. Nawa ay patuloy Lord na magkaroon po kami ng matatag na pananampalataya sa iyo, paniniwala sa iyo. Bagamat ikaw ay hindi po namin nakikita, alam po namin Lord na ikaw po ay lagi nakatunghay po sa bawat isa po sa amin, bawat oras, sa bawat amin po mga ginagawa. Alam mo po Panginoon na ikaw po ay siyang patuloy na nag-iingat at sumasama sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, sa iyo po namin inilalagak yung amin pong matibay na pananampalataya sa iyo, na ikaw po ang siyang Diyos na amin pong pinaniniwalaan, pinasampalatayanan po Panginoon na at sabi mo nga sa iyong mga salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan po Panginoon. Kaya naman sa umaga po na ito, nawa ay napagpala po yung bawat isa ng iyong pong mga banal na salita at sa mga patuloy pa rin po namin pagbubulay ng aklat po ng Hebreo 11 ay patuloy Lord na mas lalo pa pong ma-inspire kami sa mga taong ginagamit mo, sa mga taong nagtiwala sa iyo po Panginoon at nawa maging kapulutan po namin ito ng mahalagang bagay po Panginoon patungkol po sa aming paglago bilang ng aming pong pananampalataya sa iyo. Salamat po Panginoon at ikaw po siyang patuloy na sumama, mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sa darako naman po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating mga handog sa ating Panginoon. Pangungunahan naman po tayo ng kapatid na Kate Santiago. Good morning po sa ating lahat. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti po sa buhay ng bawat isa. At oras na po na ating pagbibigay. To encourage us more in giving, buklatin po natin ang ating Bible sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Verse 11, Blessed are you when men cast insults at you and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely on account of me. Verse 12, Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For so they persecuted the prophets who were before you. Yan. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Originally po, itong verse na to ay tungkol po sa persecution. But tingnan po natin yung side sa pagiging blessed po natin. And these verses wanted to say or remind us that we are blessed. Yan. Hindi sa lahat po ng buhay ng Kristiyano ay pagpapala. Pero sa kalagitnaan po ng ating mga troubles, we can still experience the blessings of God. And I know na mag-a-agree po tayo dun.
Yan, meron pong 2 points tong verses na to. Una po, yun nga po, yung pagpapaalala na you are blessed. You can rejoice in the midst of trials. Hindi ka nag-iisa at hindi lang ikaw ang nagdusa sa mga problema. The Lord Himself experienced sufferings, but He's enjoyed that He gave His life for us. Yan. Bilang pagbibigay po tayo ngayon na ang Lord binigay niya ang lahat sa atin. At sa kabila ng sufferings na yun, masaya siya dahil yung sufferings na yun ay na-experience niya para sa atin. At sana, ganun din tayo sa Panginoon na anumang troubles yung maranasan natin sa araw-araw, still, inuuna natin yung pag-give back sa Panginoon na deserve niya. Yan. For the second point, there is a reward in heaven. Yun sabi nga po sa verse 12. Yun, di ba? Yung mga farmers po, nagpuput na so much effort sa kanilang pagtatanim because they hope na at the end of the season ng kanilang pagtatanim or pag-aani, madodoble or more than sa itinanim nila yung aanihin nila. Yan. And tayo hindi lang po sana sa reward in heaven nakatingin, kundi yung puso talaga natin ay gustong mag-give back sa Panginoon dahil we are grateful and deserve talaga ng Lord na mabigyan. And I hope everyone na gusto talagang mag-give back para sa Panginoon na ang puso talaga natin ay nasa pagbibigay para sa Panginoon. Hindi lang dahil sa reward na anihin natin, kundi dahil we are so much grateful sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya, ginagawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Kung minsan man po, nasasabihan tayo ng ibang tao na kapos ka na nga sa pang-araw-araw pero inuuna mo pa rin yung pagbibigay sa church mo. Yan. Nahihirapan man tayo sa araw-araw. May iba-iba man po tayong struggle, pero ang Lord natutuwa sa'yo dahil inuuna mo siya. And someday, makikita din po natin yung fullness ng kagandahang loob ng Diyos para sa atin. So, I hope to everyone na don't be tired sa pagbibigay at sa pagtitiis sa araw-araw because there is so much to look forward to. At mas mabuti rin pong tingnan natin yung mga sarili natin not as ordinary person, kundi blessed tayo sa fact na we are sons and daughters of the Lord. Yan. The opportunity of being a child of God is so great. And sabi nga po, what God has blessed, no one can curse. Amen po. Patuloy pong pinapadala ng Panginoon yung pagpapala niya sa atin. And we, as His children, hindi niya tayo gusto maging dead end sa mga blessings na yun. Kundi maging extension of those blessings. And one way to be an extension of His blessings ay through giving. Or through giving back what we've earned sa Kanya. And so I hope everyone is already victorious sa pag-struggle, sa pagbibigay dahil we want our best for the Lord. Amen. Maaari na po tayo manalangin. Samahan niyo po ako sa mananalangin. And Lord, maraming salamat po that we are your children, Panginoon, and all the goodness ng pagiging anak mo, all the opportunities na meron bilang anak mo ay natatanggap namin, Panginoon. Nandito pa lang kami sa mundong ito. What more, Panginoon, kung kapiling ka na namin. And Lord, help our heart na maging grateful sa pang-araw-araw na blessings na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. And help us to appreciate simple things na minsan nakakaligtaan na namin. Ipagpasalamat ang aming kinakain sa araw-araw. Lord, bigyan mo kami ng puso na hindi nagsasawang magpasalamat sa iyo. And Lord, bigyan mo din kami ng puso na hindi natatakot na
anumang struggle na dumating sa amin, I know na kasama ka namin, Panginoon. And Lord, help us also to be an extension of your blessing, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming neighbors, and most especially, Panginoon, huwag namin makaligtaan the source of our income, the source of the money we are earning, Panginoon. And I'm praying also sa aking mga kapatid, Panginoon, na nagtatrabaho sa ibang bansa, maging dito locally, Panginoon. Salamat sa mga trabaho meron kami, Panginoon, na meron kami tinatanggap sa araw-araw, Panginoon. And I know na ang lahat na ito ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. I-bless niyo po ang manilikom sa umagang ito, Panginoon, at patuloy nga po na ito ay magamit sa pagpapalawig ng iyong kaharian dito po sa lupa, Panginoon. Salamat po. Lahat po ng pupuri at pasasalamat ay nararapat lang sa iyo. In Jesus' name, Amen. Yan. Sa atin naman pong mga announcements, yan, patuloy po yung ating online services po dahil nga po yung ating pong probinsya ng Bataan ay patuloy po sa MECQ. Ayan, manalangin po tayo na nawa by August na po, yan ay mabalik na po tayo doon sa ating general community quarantine para maranasan po nating muli yung ating pong face-to-face worship celebration. Yan. This coming Wednesday nga po, yan, atin pong naka-online po tayo ulit. Yan, alam naman na po natin, GCC Live lang po. Yan, July 21, ganap pong alas 6:30 po ng gabi. Yan, patuloy din po tayo sa ating health protocol. Alam naman na po nating lahat yan. Paghuhugas ng kamay, yan, alcohol, social distancing, ano po. Yan, at sa atin pong stay connected po tayo sa ating pong mga online services ng ating pong iglesia, yung ating pong YouTube channel. Yan, pag-araw po ng linggo, 8:15 po, nagsisimula na po yung ating gawain. Kaya patuloy po tayo sa paghahanda kahit na po tayo ay nasa online services. Alam ko po na ang lahat po ay nakikiisa sa ating pong pananambahay, yan na ginagawa po ng ating iglesia. To God be the glory po. Sige po mga kapatid, dako po tayo sa atin pong closing prayer and benediction at sama-sama po tayong manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito, sa natapos po naming gawain. Nadalangin din po namin sa iyo po Panginoon, lahat po ng mga nagdiwang ng kanila pong mga kaarawan ay patuloy Lord na pagpalain niyo po sila at bigyan pa ng marami pang taon sa kanila pong mga buhay at dalangin po namin yung mga biyaya at pagpapala ay patuloy niyo pong iparanas sa mga kapatid po namin na ito na nagdiwang po ng kanila pong mga kaarawan. Gayon din po Panginoon, patuloy Lord na lalapit din po namin sa iyo yung mga kapatid po namin na nagsisipagtrabaho sa ibang bansa. Patuloy Lord na ingatan mo po sila, bigyan mo po sila po Panginoon ng kalakasan ng kanilang mga physical na katawan, karunungan sa lahat ng kanila pong mga ginagawa po Panginoon, maging sa kanila pong patuloy na paghahanap buhay sa ibang bansa. Ay patuloy Lord na alawin mo po silang palagi po Panginoon sa mga panahon na sila po ay nalulungkot na dahil po sa sila po ay malayo sa kanila pong mga mahal sa buhay. Nawa po Panginoon, patuloy Lord na ipadama mo po sa kanila po Panginoon ang kasiyahan po Panginoon at ikaw po ang isang kanila pong patuloy na purihin, sambahin sa kanila pong mga buhay. Gayon din po Panginoon, patuloy na ilalapit din po namin sa iyo yung bawat pamilya po ng Great Emmanuel Christian Church na nasa kanila pong mga tahanan. Kami po Panginoon ay patuloy Lord na lumalapit sa iyo, na madalangin sa iyo na patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong bigkisin yung bawat tahanan, pamilya ng bawat tahanan po na ito na nanunood sa mga oras na ito po Panginoon. Ikaw po ang siyang sumama at yung Santong Espiritu ay patuloy po nilang maranasan. Gayon din po Panginoon sa mga pastors din po namin na ginagamit niyo po sa Iglesia ng Great Emmanuel Christian Church na nasa lugar din po ng Balanga, kay Pastor Dan, Pastor Erwin po Panginoon, kay Pastor Jimmy, kay Pastor Ambi po Panginoon. Patuloy Lord na nagre-release po kami
ng mga biyaya at pagpapala para po sa mga pastors po namin na ito po, Panginoon. Patuloy na ingatan niyo po sila, bigyan ng kalakasan ng kanila pong mga pisil na katawan, kasama po ng kanila pong buong pamilya. Ganyan din po, Panginoon, patuloy, Lord, na ilalapit din po namin sa iyo, mga kapatid po namin na dumadanas po ng kanila pong mga sakit. Kami po ay nagdideklara ng kagalingan para po sa kanila pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagdideklara ng kagalingan at ikaw po siya patuloy na magbigay po sa kanila ng lakas ng kanila pong katawan. Salamat po, Panginoon. At angkin po namin yung tagumpay ng gawain po na ito, maging sa maghapon po na ito, namin pong kakaharapin ay patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang magbigay po sa amin ng katagumpayan po, Panginoon. Nawa itaglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa.